Hello mga Sari, good evening and welcome back ulit dito sa aking YouTube channel or dito sa FB page. Kakatapos lang namin kumain ni Jiden ng hapunan. Anong oras na ba ngayon? 10:30? So, magbi-video ako, magbablog ako. This is not a political post, pero thank you so much sa lahat ng nagpayag din na suporta kay President Sara this year 2020. Okay, mga kasari, konting tulog na lang. Okay. Jed, ayun yung pusa. Yung pusa, oh. Si White ko tataman. Okay, ganito yung mga sari. Balik tayo ulit sa advices kasi maraming nag-comments actually nung videos na yun kasi maraming mga baguhan talaga na sa negosyo. Or minsan, yung iba naman kahit hindi baguhan is kailangan pa rin ng advice. Okay, yung advice regarding sa paano hindi malugi kung baguhan ka, meron na akong old videos ng mga nakaraang araw na nagawa ko na. Then, dadagdagan na lang din siguro natin kasi this is parang marami kasi nang inquiries, no? Expanded explanation. Expanded. Ibig sabihin, parang iano lang natin ang explain. Especially sa mga baguhan. Okay, ito lang siguro mga advice ko, no? Hindi na masyadong nagmamatter yung puhunan pagdating sa negosyo. Kasi way back 2015, kung kailan ako nag-start, iba yung presyo, iba yung mabibili mo sa 50,000 compared to today, 2026, no? 10 years ago, iba ang kakayahang maibili ng 50,000 mo compared sa ngayon. Pero guys, one thing for sure, magbago man yung presyo or kakayahan ng pera mo, purchasing power ng pera mo or ng puhunan mo, ito yung hindi magbabago. Yung diskarte mo, yung sipag mo at tiyaga mo sa pagnenegosyo should be consistent. Yun kasi talaga yung mabibigay sa iyo ng kasiguraduhan na magiging okay yung tindahan mo or yung business mo. Okay, consistency. Ibig sabihin, consistent ka sa mga ginagawa mo. Then, masipag ka, matyaga ka, at higit sa lahat, madiskarte ka pagdating sa iyong tindahan. Kasi, more likely, no, sabi nila, continuous learning ang pagninegosyo. Hindi pwedeng based on the book. Ibig sabihin, it should be based on your everyday experiences. Ano yung mga natutunan mo, ano yung mga in-apply mo, ano yung mga realizations mo na pwede mong magamit sa pagnegosyo. Hindi po madaling magnegosyo actually. Mahirap. Nakakapagod. Minsan sakit ng katawan mo, marami kayong sacrifices na oras for your family, etc. Para sa sarili mo, marami ring mga customers na specials, no? Maraming mangungutang, ikaw din may mga utang. So, hindi talaga madali. Especially na kung lumalaki yung responsibilities mo. Like for example, may tauhan ka na, mayroon ka ng papasahuran and everything. Lahat doon, i-consider mo lahat ng expenses. Bawat piso na kinikita mo, mahalaga kung alam mo kung saan napupunta. Kasi nga, sa ganitong negosyo na sari-sari store, napakaliit lang ng margin ng customer. Ibig sabihin ng margin is yung pinapatong mo sa yung item. Malaki na yung 20%. Yung iba nga, below 10% lang yung markup. Sa mga wholesaler, nasa 5%, 6%, malaki na yun. Okay? So, konting pagkakamali mo lang, konting outbalance mo lang, pwede kang malugi anytime. Tumal, utang, may nangutang ka ng interesan na mas malaki pa yung nagka-problema ka, nasiraan ka ng mga ibang items, yun lahat ay pwedeng magpapabagsak sa negosyo mo. So, pwede kang malugi. Ngayon, kailangan mo proteksyonan yung business mo kasi nga, nagtayo tayo ng negosyo upang tayo ay kumita at hindi malugi. Okay, kaanumang paraan, i-take consideration mo first yung tindahan mo. Makakabuti ba to sa tindahan ko? Makakatulong ba to sa tindahan ko? Kikita ba yung tindahan ko? At the end of the day, may sobra ba para hindi magsarado yung tindahan ko? It should be come with your own senses na kailangan mong proteksyonan yung tindahan mo bago ang lahat. Ngayon, kung naging stable na, nagiging consistent ka, umabot ka ng 1 year, 2 years, 3 years, alam mo na tama yung ginagawa mo. So, i-maintain mo na lang, at the same time, unti-unti ka na rin mag-evolve. From a sari-sari store, nagiging mini-mart, nagiging grocery store owner, eventually, magkaroon ka na ng mall. Charot. Sarap, no? Siguro kung magkaroon ka ng sariling mall. Eventually, ang pagiging successful ay hindi naman nasusukat lang sa pera, bagkus sa kasiyahan ng tao. Charot lang. Okay, guys, joke lang yung last part. Okay, guys, everyone, thank you so much for your support. No, maraming salamat. I hope you follow my page and FB page and YouTube.
Thank you so much. This is 4S Vlogs. Nagbibigay po tayo ng makatotohanang advice, especially para sa mga taong gustong matuto sa pagninegosyo ng sari-sari store. Kung hindi pa kayo naka-follow, please like and share and follow my page para naman sumikat tayo. Okay, thank you so much everyone. Maraming salamat. Nagagalit na si Jiden.